Gusto mo bang muling tumugon ang katawan mo gaya ng dati, mabilis, malakas, at walang pag-aalinlangan? May isang inumin na kayang gawin ito sa loob lang ng 1 oras. Hindi ito tableta, hindi supplement, at hindi rin kung ano-anong kahina-hinalang produkto mula sa internet. Simpleng bagay lang na mabibili sa ordinaryong tindahan at iinumin bago ang pagiging malapit. At ang epekto, parang binuksan mo ang daloy ng dugo sa buong lakas. Madalas iniisip ng mga lalaki na ang problema ay edad, hormones, o sobrang pagod. Pero ang totoo, iba ang ugat ng dahilan. Ang tunay na susi ay ang sirkulasyon ng dugo. Kapag hindi na bumubuka ng maayos ang mga ugat, hindi na kayang ibigay ng katawan ang enerhiyang dati kusa lang dumarating. At ang inuming ito, ang kayang ayusin iyon. Palawakin ang mga ugat ng halos doble at ibalik ang tigas na baka akala mo'y unti-unti nang nawawala. Isa akong urologist at alam ko kung gaano karaming lalaki ang tahimik na nagdurusa dahil nahihiya silang pag-usapan ang ganitong bagay. Pero na ngayon, pag-uusapan natin ito ng direkta at walang arte. Dahil posible talagang maibalik ang lakas ng lalaki. At minsan hindi na kailangan ng higit pa sa isang baso ng tamang katas. At oo, hindi lang sa isang bahagi ng katawan mo mararamdaman ang epekto. Bumabalik ang enerhiya sa buong katawan. Ang nakakagulat, maraming lalaki ang hindi man lang namamalayan kung gaano kalapit at kasimple ang solusyon. May isang bahagi ng video na ito na siguradong ikagugulat mo. Malalaman mo kung ano ang nagpapalakas palalo sa inumin at kung bakit kayang sirain ng maling temperatura ang buong resulta. Maliliit na detalye ito, pero sila ang nagdidikta kung may mangyayari o mauuwi lang sa wala ang lahat. Kaya panoorin mo hanggang dulo at siguraduhing mag-subscribe sa channel. Dito, pinag-uusapan ko ang kalusugan ng kalalakihan ng walang hiya at walang komplikadong salita. At ngayong araw, malalaman mo kung anong eksaktong inumin ang nagpapatingkad sa tigas ng ari, nagpapasigla sa dugo, at nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na parang nasa pinakamagandang taon ka ulit ng buhay mo. Maraming lalaki ang napapansin na habang tumatagal, parang hindi na agad tumutugon ang katawan. May gana, may pagnanasa. Pero ang reaksyon ay mabagal na, mahina, at hindi na tulad ng dati. Dito mahalagang maintindihan ang isang simpleng bagay. Hindi ito tungkol sa testosterone at hindi rin ito tungkol sa edad. Nagsisimula ang lahat sa mga ugat. Kapag nawawala ang kanilang pagiging elastiko, hindi na basta makakarating ang dugo sa lugar na pinakakailangan nito. Isipin mo na lang na sinusubukan mong magdilig gamit ang hose na maraming tiklop. May tubig? Oo, pero halos walang pressure. Ganyan din ang nangyayari sa loob ng katawan kapag pagod at sikip na ang mga ugat. Sa paglipas ng mga taon, ang panloob na bahagi ng mga ugat na tinatawag na endothelium ay nagiging hindi na gaanong sensitibo. Hindi na ito tumutugon ng tama sa mga signal, kaya bumabagal ang daloy ng dugo. Paninigarilyo, matatamis na pagkain, stress, at kakulangan sa galaw. Lahat ng ito ay parang maliliit na hampas sa sensitibong panloob na bahagi na iyon. At sa bandang huli, kahit ang isang malusog na lalaki ay biglang mapapansing parang wala na siya sa porma. Ang pinakamasakit, marami ang naniniwalang wala na itong balikan. Pero sa totoo lang, pwedeng-pwede pang maibalik ang lahat. Hindi tuluyang nasisira ang katawan. Naghihintay lang ito ng tamang signal para muling gumana ng buo. Ang ating mga ugat ay kayang bumuka ng mas malawak kaysa sa inaakala mo. Mayroon silang espesyal na sangkap, nitric oxide. Isa itong maliit na kemikal na mensahe na nagsasabi sa mga ugat, "Mag-relax kayo, papasukin na ang dugo." Kapag kulang ito, nananatiling sikip ang mga ugat. Pero kapag tumaas ang antas nito, parang nabubuhay muli ang katawan. May init, may enerhiya,
may lakas at kumpiyansa. At heto ang mas interesante. Maaaring pataasin ang nitric oxide ng natural, walang gamot. Ang kailangan lang ay bigyan ang katawan ng tamang fuel. At ang mga inuming pag-uusapan ko ngayon ay kayang gawin iyon hindi sa loob ng ilang buwan, kundi literal sa loob ng 1 oras. Oo, ganito kabilis ang epekto dahil agad tumutugon ang katawan sa mga sangkap na nagpapabukas sa mga ugat. Ito ang sandaling nagsisimulang gumalaw ang dugo, mas kumpiyansa ang tibok ng puso at ramdam mong buhay na buhay ka. Kaya kung pakiramdam mo'y pagod na ang katawan o hindi na ito tulad ng dati, huwag kang agad sumuko. Hindi ito edad. Ito ay senyales mula sa iyong mga ugat. Kailangan lang nila ng kaunting tulong. At sa susunod, malalaman mo kung ano mismo ang kayang magbalik ng kanilang lakas at kakayahang umangkop. Ang susunod na inumin ay hindi lang basta nagpapabuti ng daloy ng dugo. Ginagawa nitong halos doble ang lakas nito. Isipin mo, iinom ka lang ng 1 baso ng matingkad na pulang katas. At makalipas ang 1 oras, mararamdaman mong umiinit, nabubuhay, at nagiging mas tiwala ang buong katawan mo. Hindi ito mahika at hindi rin stimulant. Purong chemistry lang ng sarili mong katawan. Ang inuming ito ang nagpapasimula ng prosesong likas ng idinisenyo ng kalikasan. Literal nitong binibigyan ng utos ang mga ugat na bumuka. Kaya naman, ang mga lalaking regular na umiinom nito ay napapansing mas mabilis na tumutugon ang katawan. Bumabalik ang tigas. At hindi agad nawawala ang enerhiya matapos ang unang beses. Ang pangunahing sikreto ng inuming ito ay ang mga natural na nitrate. Kapag pumasok ang mga ito sa katawan, nagiging nitric oxide sila, ang mismong sangkap na kumokontrol sa daloy ng dugo. Ito ang nagsasabi sa mga ugat na lumuwag at mapuno ng dugo. Mas maraming nitric oxide, mas malakas at mas kumpiyansa ang sirkulasyon. At alam mo ba kung saan pinakamarami nito? Sa bet. Oo, mismong katas ng bet. Isang inumin na kayang magpataas ng daloy ng dugo ng hanggang 200% sa loob lang ng 1 oras. Hindi lang nito pinapabuti ang sirkulasyon, ginigising nito ang mga ugat at pinapagana silang muli na parang bata pa. Pero may mga detalye. Kailangan itong inumin sa tamang paraan. Ang pinakamalakas na epekto ay karaniwang mararamdaman mga 60 minuto matapos uminom ng 200 at 50 hanggang 500 mililitro ng purong katas ng bet. Hindi matamis, hindi galing sa kahon, kundi tunay na natural. Walang dagdag na asukal o kemikal. Kung masyadong lupa ang lasa para sa'yo, pwede kang magdagdag ng kaunting mansanas o luya. Huwag lang susobra para hindi humina ang epekto. Isang mahalagang tuntunin. Huwag haluan ng tubig at huwag inumin ng sobrang lamig. Ang bahagyang mainit na temperatura ay mas nagpapalakas ng epekto. Maraming lalaki ang nagkukuwento ng mga 40 minuto. Matapos uminom nito, may dumarating na kaaya-ayang init at banayad na pintig sa katawan. Hindi ito alta presyon at hindi rin sobrang pagkarga. Ibig sabihin lang, umaandar na ang dugo. Bumubuka ang mga ugat, napapakain ang mga kalamnan at nerbiyos, at parang nagigising ang buong sistema ng katawan. Ito mismo ang kondisyong hinahanap ng karamihan sa mga lalaking nagpupunta sa doktor, nang hindi nila alam na maaari pala silang magsimula sa isang simpleng gulay tulad ng bet. At mas lalo pang nagiging interesante ang susunod, dahil may isang inumin na kayang magsimula ng proseso. Pero para tumagal ito, kailangan nito ng kapartner. At ang kombinasyon ng 2 inuming ito ang nagbibigay ng resulta na hindi lang pansinin, kundi pang matagalan. Sa susunod, ikukuwento ko kung ano ang tumutulong para mapanatili ang lakas at hindi agad mawala ang epekto pagkalipas ng ilang oras. Ang matamis na bodyguard na ito ay tahimik lang kumilos, pero mas matagal ang naibibigay na resulta. Minsan hindi naman talaga nawawala ang lakas,
Hindi lang ito nananatili. Ramdam mo ang biglang sigla. Pero makalipas ang ilang oras, balik ulit sa dati ang pakiramdam. At dito pumapasok ang isang inumin na hindi hinahayaang mamatay agad ang apoy sa katawan mo. Hindi lang nito sinusuportahan ang daloy ng dugo. Binabantayan nito ito na parang isang tunay na tagapagtanggol. Ang misyon nito ay protektahan ang mismong nitric oxide na siyang nagpapanatiling bukas ang mga ugat. Kapag walang proteksyong ito, mabilis nawawala ang epekto. Pero kapag may kasama ito, nananatili ang resulta ng mas matagal. Marami ang nakakakilala sa inuming ito, pero halos walang seryosong pumapansin dito. Sayang, dahil napakalaki ng pakinabang nito. Isa itong sinauna, makapal, malalim na pulang inumin, mayaman ang lasa at puno ng benepisyo. Ito ay katas ng granada. Oo, eksakto. Ito ang inuming nagpapahaba sa epekto ng katas ng beet at ginagawang mas matatag ang resulta. Taglay nito ang malalakas na antioxidant at polyphenols na nagpoprotekta sa nitric oxide laban sa pagkasira. Dahil sa oras na pumasok sa katawan, ang mga free radicals o magkaroon ng pamamaga, ang nitric oxide ay nasisira sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi ito hinahayaan ng granada na mangyari. Pinananatili nitong bukas ang mga ugat ng mas matagal. Isang baso ng katas ng granada bawat araw ay kayang makapansin na pagbutihin ang sirkulasyon sa loob lamang ng ilang linggo. Pero kung iinumin ito mga 1 oras bago ang pagiging malapit, mas lalong lumalakas ang epekto. Para itong nagsisilbing pangsil matapos ang beet, pinipigilan nitong muling sumikip ang mga ugat at patuloy na sinusuportahan ang daloy ng dugo. Hindi lang ito gumagana sa antas ng katawan, kundi pati sa pakiramdam. Dumarating ang katahimikan, kumpiyansa at gaan ng loob. At ang pinakamahalaga, hindi ka na umaasa sa tsamba. Nasa iyo ang lakas, hindi ito nawawala kasabay ng sandali. Para mas mapalakas pa ang epekto, pwedeng pagsamahin ang katas ng granada at katas ng beet. Para silang isang team. Binubuksan ng beet ang mga ugat, pinoprotektahan naman sila ng granada. At kapag magkasama, nagbibigay sila ng epekto na hindi lang mararamdaman sa isang bahagi ng katawan, kundi sa kabuuan nito. Mas maayos ang mood, mas maraming enerhiya, at pati tulog ay nagiging mas mahimbing. Ang mahalaga lang ay pumili ng natural na katas, walang asukal at walang dagdag na sangkap. Ang matatamis na bersyon sa tindahan ay hindi lang walang silbi, kaya pa nilang siriin ang lahat ng sinusubukan mong ayusin. At oo, simula pa lang ito, dahil sa susunod malalaman mo ang kombinasyon ng 3 inumin na gumagana bilang isang buong sistema. Isa ang nagbubukas ng mga ugat, ang isa ang nagpoprotekta, at ang ikatlo ang nagsisilbing pampabilis ng epekto. Hindi na ito simpleng suporta lang. Isa na itong tunay na pag-reset ng sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung paano sila paghahaluin ng tama para maramdaman ang resulta sa loob ng 1 oras at manatili ito ng mas matagal. Dito na nagsisimula ang pinaka-interesante. Isipin mo na pinagsasama mo ang 3 inumin, bawat isa ay may sariling paraan ng pag-impluwensya sa mga ugat. Ang isa ay nagbubukas, ang ikalawa ay nagpoprotekta, at ang ikatlo ay literal na tinuturuan ang katawan na lumikha ng mas maraming nitric oxide, ang mismong sangkap na responsable sa daloy ng dugo at tigas. Kapag pinagsama, lumilikha sila ng epekto na hindi kayang ibigay ng kahit anong tableta. Hindi ito pansamantalang pampasigla, kundi isang tunay na reboot ng katawan ng lalaki. Ang sikreto ay nasa simpleng kombinasyon, katas ng beet, katas ng granada, at katas ng pakwan. Oo, ang pakwan ay hindi lang basta matamis na prutas tuwing tag-init. Isa itong tunay na pinagmumulan ng amino acid na citrulline.
Ito ang tumutulong sa katawan na gumawa ng arginine, ang pangunahing fuel para sa nitric oxide. At kung ang arginine mula sa supplements ay madalas humihina sa proseso ng pagtunaw, ang citrulline mula sa pakwan ay halos buo ang napupunta sa dugo. Banayad itong kumilos, pero napakalakas ng epekto. Sa pamamagitan ng mga bato, nagiging arginine na ito, at pagkatapos ay nitric oxide. Ang resulta, bumubuka ang mga ugat, malayang dumadaloy ang dugo, at ang katawan ay pakiramdam ay buhay at handang kumilos. Ganito ang tamang proporsyon. 8 bahagi ng katas ng beet, 6 na bahagi ng katas ng pakwan, at 4 na bahagi ng katas ng granada. Hindi ito mahigpit na formula, pero ito ang nagbibigay ng pinakabalanse at maaasahang epekto. Uminom ng 1 baso mga 1 oras bago ang pagiging malapit. At makalipas ang 40 hanggang 60 minuto, mararamdaman mong parang umaandar na muli ang katawan. Hindi biglaan, hindi pabugso-bugso, kundi pantay, mainit, at may kumpiyansa. Maraming lalaki ang naglalarawan nito bilang isang uri ng panloob na katahimikan na may kasamang banayad na lakas. Hindi ito sobrang pagkasabik. Ito ay natural at malusog na tugon ng katawan kapag maayos ang trabaho ng mga ugat. Kapag iniinom, ang halo na ito ng ilang beses sa 1 linggo, nagiging pangmatagalan ang epekto. Nasasanay ang mga ugat sa aktibong daloy, nagiging mas elastiko ang kanilang mga dingding, at nananatiling mas mataas ang antas ng nitric oxide. Ibig sabihin nito, malaya ang sirkulasyon ng dugo hindi lang sa oras ng pagiging malapit, kundi pati sa pang-araw-araw na buhay. Mas maraming enerhiya, mas mabilis ang pag-recover matapos ang pagod, at mas nagiging balanse ang presyon ng dugo. Buong katawan ang nakakaramdam ng sigla, mas bata ang pakiramdam, at mas kumpiyansa. Hindi ito isang mabilis na trick. Ito ay pagbabalik sa normal na estado ng katawan kung saan talaga ito dapat naroroon. At syempre, huwag kalimutan, hindi lang basta pag-inom ang mahalaga, kundi ang tamang paraan ng paggawa nito. Dapat sariwa ang kombinasyon, walang asukal at walang preservatives. Mas mainam kung ikaw mismo ang gagawa ng mga katas o pipili ng natural na bersyon na walang dagdag na sangkap. At pinakamahalaga, inumin ito sa temperatura ng kwarto, hindi malamig. Nakakasagabal ang sobrang lamig sa kakayahan ng mga ugat na bumuka. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko ang tungkol sa 2 inumin na kaunti lang ang nakakaalam. Pero sila ang tunay na tumutulong sa katawan para makabawi matapos ang pisikal, na pagod at mapanatili ang epekto sa susunod na araw. Isa sa mga ito ay kumikilos habang natutulog ka. At ang isa naman ay nagbibigay ng katahimikan at kumpiyansa sa araw. Kapag ang isang lalaki ay nagnanais na maibalik ang kanyang lakas, karaniwan niyang iniisip ang kasalukuyang sandali. Ang gusto niyang mangyari dito at ngayon. Pero ang tunay na pag-recover ay nagsisimula kapag ang katawan ay gumagana ng maayos kahit walang paalala. Dito pumapasok ang 2 inuming halos hindi na pag-uusapan. Hindi sila nagbibigay ng instant na energy surge, pero sila ang nagpapatagal ng epekto, nagpapatibay ng mga ugat, at tumutulong sa katawan na makabawi. Ang una ay kumikilos sa gabi habang natutulog ka, at ang pangalawa ay sa araw, tumutulong mapanatili ang panloob na katahimikan at kumpiyansa. Ang unang kaalyado ay katas ng cherry, o mas eksakto, katas mula sa madilim at maasim na cherry. Mayaman ito sa mga sangkap na nagpapabawas ng pamamaga, nagpapanumbalik sa mga ugat, at nagpapabuti ng kalidad ng tulog. Ngunit ang pinakamahalaga, taglay nito ang melatonin, ang natural na hormone na hindi lang tumutulong makatulog, kundi pinoprotektahan din ang mga ugat sa gabi. Sa pagtulog, ang katawan mismo ang nag-aayos sa endothelium, ang panloob na layer ng mga ugat.
Kapag naroroon ng antioxidants at melatonin sa dugo, mas epektibo ang proseso. Kaya ang isang baso ng cherry juice, ilang oras bago matulog, ay hindi lang masarap. Isang pamumuhunan ito para sa enerhiya at kumpiyansa kinabukasan. Ang pangalawang inumin ay green tea. Sa unang tingin, parang ordinaryo lang ito. Pero taglay nito ang EGCG, isang sangkap na pinoprotektahan ang enzyme na responsable sa paggawa ng nitric oxide. Ibig sabihin, lahat ng epekto na nakuha mo mula sa biet, granada at pakwan, pinapalakas at pinapahaba ito ng green tea. Bukod pa rito, may kaunting caffeine at amino acid na theanine. Pinagsama, nagdudulot ito ng natatanging pakiramdam. Alerto, kalmado, ngunit hindi sobrang gising o nerbiyoso. At ang panloob na katahimikan na ito ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa sa tamang oras. Kapag pinagsama ang dalawang inumin sa araw-araw na routine, mararamdaman mo ang epekto sa ikatlo o ikaapat na araw. Umaga, green tea. Gabi, cherry juice. Sa pagitan nila, naroroon ang iyong triple strength formula. Ganito nakukuha ng katawan ang kumpletong cycle ng pag-recover. Sa araw, proteksyon. Sa gabi, repair. Para itong araw-araw na workout ng mga ugat. Pero mas masarap at walang hirap. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na kahit wala ng espesyal na inumin, mas maayos na ang daloy ng dugo. Mas mabilis ang reaksyon ng katawan. At ang enerhiya ay hindi pabugso-bugso kundi nananatiling matatag. At lahat ng ito ay gumagana lamang kung nakakakuha ang katawan ng sapat na dami ng likido. Ito ang tumutulong sa dugo na dumaloy ng malaya at sumusuporta sa lahat ng proseso na nabanggit ko na. Kaya sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung bakit ang tubig ay hindi lang simpleng dagdag, kundi isang kinakailangang sangkap. At kung paano ang tamang temperatura ng inumin ay kayang palakasin o tuluyang pabagsakin ang kanilang epekto. Maraming lalaki ang nagugulat kapag sinasabi ko, walang katas, kahit gaano pa ito kapakinabangan, ang gagana kung dehydrated ang katawan. Ang tubig ang simula ng anumang reaksyon sa katawan. Kapag kulang sa likido ang dugo, nagiging malapot ito parang syrup at mahirap itong dumaloy sa mga ugat. Kahit na bumuka ang mga ito, dahil sa nitric oxide, hindi sapat ang pressure sa sistema at hindi mo makukuha ang tamang epekto. Kaya bago uminom ng anumang katas para sa sirkulasyon, mahalagang ibalik muna ang tamang balanse ng tubig sa katawan. Isang simpleng patakaran ito, pero ito ang nagiging pagkakaiba sa pagitan ng mahina at malakas na resulta. Pinakamainam na uminom ng humigit kumulang kalahating litro ng malinis na tubig 2 hanggang 3 oras bago ang pagiging malapit. Hindi sabay-sabay, kundi dahan-dahan. Para may oras ang katawan na masipsip ang likido at mapuno ng volume ang dugo. Kapag ginawa mo ito 5 minuto bago, halos walang silbi. Masasanay lang ang iyong mga bato sa dagdag na trabaho. Pero kapag maagang nakakuha ng tubig ang katawan, mas malakas ang reaksyon ng mga ugat, mas malaya ang daloy ng dugo, at mas ramdam ang epekto ng mga inumin. Para itong langis sa mekanismo, kung wala, kalahating lakas lang ang pag-andar. May isa pang mahalagang detalye na kadalasan hindi iniisip, ang temperatura ng inumin. Maraming sanay uminom ng malamig na katas, lalo na tuwing tag-init. Pero para sa mga ugat, ito ay parang shock. Pinipisil ng lamig ang mga ito, kahit na bagong ininom mo ang bet o pakwan juice. Ibig sabihin, sinisira mo mismo ang epekto na pinagsikapan mong makuha. Kaya may isang simpleng tuntunin. Lahat ng inumin ay dapat nasa temperatura ng kwarto, hindi mainit, hindi rin sobrang lamig. Ang bahagyang mainit o maligamgam na likido ay tumutulong sa mga ugat na manatiling relax, kaya mas malaya ang daloy ng dugo. At huwag rin uminom ng sobra-sobra sa isang pagkakataon. Hindi ito yung sitwasyon na mas marami, mas mabuti. Para sa beet at pakwan juice, sapat na ang isang baso. Para sa granada, bahagyang mas kaunti. Ang sobra-sobra ay dagdag lang na asukal at pasanin sa tiyan.
Mas mainam uminom ng tamang dami sa tamang oras, 1 oras bago ang pagiging malapit. Sa oras na yon, umaabot sa peak ang nitric oxide sa dugo. Kapag tama ang lahat ng hakbang, mararamdaman mo ang banayad na init, kumpiyansa, at natural na lakas. Kaya ngayon, alam mo na. Ang sikreto ay hindi lang sa inumin, kundi sa detalye. Kung gaano karami ang tubig na ininom mo, gaano kainit o kalamig ang katas. At anong oras mo ito ininom? Ang maliliit na bagay na ito ang nagpapatingkad, nagpapalakas, at nagpapatagal sa epekto. Sa huli, ipapakita ko kung paano gawing isang simpleng ritual ang lahat ng hakbang na ito. Isang gawain na pwede mong ulitin araw-araw at maramdaman mong nasa top form ka sa kahit anong edad. At yan na mga kaibigan, napagdaanan natin ang buong proseso mula sa simpleng pag-unawa kung paano gumagana ang daloy ng dugo hanggang sa praktikal na hakbang para maibalik ang lakas at kumpiyansa ng katawan. Walang tableta o mahiwagang produkto ang makakagawa ng ganito. Ang katawan mismo ang may kapangyarihan. Basta bigyan ng tamang tulong. Beet, granada, pakwan, cherry, green tea, at tubig. Hindi ito mahika. Ito ay natural na suporta sa iyong biology. Nagsisimulang huminga ang mga ugat, dumadaloy ng malaya ang dugo, at muling tumutugon ang katawan gaya ng dati. Kumpiyansa, malakas, at natural. Ang mahalaga, huwag ituring ang lahat bilang isang besesang trick. Isa itong lifestyle kung saan bawat baso ay maliit na kontribusyon sa iyong enerhiya. Sa bawat araw, mas nagiging flexible ang mga ugat, mas balance ang presyo ng dugo, at mas mabilis ang reaksyon ng katawan. At ang pinakakasiya siya, nararamdaman mo ang kontrol sa sarili. Hindi ka na umaasa sa gamot at may kumpiyansa ka na ang lakas ay nasa iyo mismo. Gusto kong maalala ninyo ang isang simpleng ideya. Ang kalusugan ng lalaki ay hindi nawawala magpakailanman. Naghihintay lang itong bigyan mo ng pansin. Kapag sinimulang alagaan ang sarili, tumutugon ang katawan sa kapalit, sa dugo, enerhiya, at kumpiyansa. Ito ang tunay na lakas ng lalaki. Hindi palabas, kundi tahimik, panloob, at tunay. Kung gusto ninyo, pwede kong ipaliwanag pa ng detalyado kung paano palakasin ang mga ugat, pataasin ang testosterone, at pahabain ang stamina ng walang gamot. I-comment lang sa ibaba. Binabasa ko ang lahat at gagawa ako ng hiwalay na video para dito. Ngayon, magsimula na lang. Gawin ang unang hakbang. 1 baso ng tamang inumin, kaunting pansin sa sarili, at kumpiyansa na kaya mong baguhin ang lahat. Mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang susunod na video. At tandaan, kaya ng katawan mo ang higit pa kaysa sa inaakala mo, kailangan mo lang bigyan ito ng pagkakataon.